Ang tanong ko dito, bakit si Daddy Frankie ang pinuntahan mo? Pero yung mga anak mo, bakit sa edad mong yan dapat hindi ka na mag-iisip na manahi, magtrabaho kasi matanda ka na? Lola, galing ka ng Parañaque talaga, diretso dito? Galing po ako Parañaque. How you gonna sure na pagpunta mo dito is maaabutan mo si Daddy Frankie? Mga kababayan, mga kabarangay, magandang morning po sa atin lahat. At syempre mga kababayan, ayon sa statement ni Nanay, bago ako magpatuloy ay nanaisin ko munang magpasalamat unang-una sa ating Panginoon dahil nagising na naman tayo sa umagang ito na maayos at ligtas. No? Sige Lola, para may pambili kang tela. Ay na Lola, bilangin natin, no? Para hindi ka maluko, no? Kinakamay mo. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayo po ang anak ko talaga. Salamat Lola, salamat. Sige po. Opo, sana buong kapuluan makita nila ang pangungusap ng ina nila na ganito. Salamat po talaga. Umiiyak na si Nanay mga kababayan. Gandang umaga po, Daddy Frankie. Morning po Lola. Taga Parañaque po ako. Teka, Parañaque po. Pangalawang beses ko po ito kasi nagpagamot po ako dyan kay Mr. Ferrer. Ito pong ko kasi magang-maga po yan. Pumunta po sinong ako- Mr. Ferrer po? Si Alvin po. Sa Malas. Okay lang ba yung position natin? Alvin. Opo. Purong ka din Lola, mukhang naarawan ka dyan. Hindi po. Hindi, okay, naarawan ka pa. Yan. Salamat po talaga na Anong pangalan ni Lola? Carmelita Laguerta, papa sa asawa ko po. Ano po? Papa sa asawa ko. Nung dalaga kayo, Laguerta. Opo. Mayaman si Lola. Ang daming alahas. Pangontra nga po, binigay daw po nung ni Kuya Oliver, ay ni Kuya Ferrer. Kasi sabi po niya, kailangan daw, mayroon daw po ako pangontra kasi sinilbat. Di po yung ID ko sa Huban, taga Huban po, ang probinsya ko po, Sorsogon. Pero dito po ako naka-senior, Saan? sa Parañaque po. Parañaque. So, ibig sabihin, bago kayo pumunta dito, saan kayo galing? Sa Bicol po. Hindi. From Bicol talaga kayo pumunta dito? Hindi po, estimo na po ako sa Parañaque. Parañaque. Opo, kasi dyan po ako naka-senior. Sinong tinutuluyan nyo dyan sa Parañaque? Dati po may bahay kami dyan, nung namatay na po yung asawa ko. Nag-uwi po ako sa Bicol. Nangungupahan kayo dyan sa Parañaque? Hindi po. Sarili nyong bahay? Opo. Lupa? Po, hindi po ang lupa, ang bahay lang po. Kaya lang po nung namatay na yung asawa ko, yung kapatid na niya ang tumira, saka masusungit pero hindi magandang pamilya. Anak nyo po, ilan? Apat Daddy Frankie, pero puro sila babae, walang lalaki, walang magandang hanap buhay yung mga... Nasaan yung apat na babae? Ang isa po nasa Lingayen, Pangasinan. Oh, Lingayen, okay. Opo. Yung isa po nasa, sa, na ba ito? Iligan City po. Iligan. Pangasinan. Tapos yung isa, Sa Bicol po. Bicol. Yung isa, Nasa, nasa Batangas. Pero hindi po ako nila pinapansin. Pumunta nga po ako doon. Nakisakay lang ako kasi wala akong pera. Sabi, ay God mamang, sabi ng manugang, kung mamatay ka God mamang, daghang kaayo ang imong kwarta. Napaiyak talaga ako. ano po? Kung mamatay daw po ako, marami akong makukuha na pera, sabi ng manugang. Oh. Sabi ko, ay okay lang, mauwi na ako ngayon. Ano ibig niya sabihin? Pag ako daw po namatay, maraming perang makukuha. Sino makakakuha ng pera? Ako. Sabi ko, ay paano ko pa yun mapakinabangan, ay patay na po ako. Bakit ganun ang sinabi niya sa'yo? Bakit? Awang ko po, di ko alam. Bisaya po yun. Oh, so, pumunta ka sa kanila. Opo. Tapos sinabihan kang ganon? Opo, kasi sabi ko, pahingi naman ako kahit 500 at wala na ako trabaho. Kasi po mananahi ako. Magaling nga po yan na manggagamot si Ferrer kasi ito daw po, sabi niya, sinalbahe daw po ako ng kasama ko sa trabaho. Tapos sabi niya, nanay mananahi ka ba? Sabi ko, opo. Kaya pala sinulid ang nakuha niya dito sa pisngi ko. Kasi nakaaway ko po yun dahil hinanap ko lang po yung gunting. Sabi,
minura niya ako. Sabi ko, wag mo naman ako murahin, matanda Ilang taon ka na po ba, Nay? 76. 76. Nay, February 14, 1949. so tiga province mo, Bicol. Opo, Saan sa Bicol? Huban Sorsogon. Ayan Huban po. Sorsogon, okay Opo, po. ayan po. Ah, okay. And then, ang pamilya mo dati sa Parañaque. Opo. Saan sa Parañaque? Wala na po dyan. Ang Hindi, bayan, before, saan po? sa Santo Niño. Santo Niño. Opo. Tapos may anak ka dito sa Sa Naso. Lingayen. Opo. Malapit lang yung Lingayen, di ba? Pero Doon nung... po sila sa malapit sa dagat, ang bahay nila, yung sa Lingayen. Okay, alam ko po yun. Opo, kasi nung pumunta po ako, may malaking isda, kamuntik nang natuhog yung hipag ko. Kasi tumalon ganyan. Sige na, hayaan mo na yun. Ang tanong ko dito, bakit si Daddy Frankie ang pinuntahan mo? Kasi po, yung po ang nag-ano tuwing matutulog ako pag nagdarasal ako, ikaw po ang laging umano sa kaisipan ko na matutulungan mo po ako. Gusto ko po yung may sarili ako uli na hanap buhay kasi mula nung namatay yung asawa ko. Ako, Daddy Frankie, minsan lang makakain sa isang sa isang araw. Kaya sabi ko, magpunta na lang ako doon, magpapagamot ako tuloy. Kaya po, mabait po. At saka ang bait po ng kapatid mo dyan. 2 beses na po ako nakitulog sa barangay. Kagabi po, binigyan ako ng kapatid nyo ng 300 para kumain ka, nanay. Napakabuti po ng puso ninyo. Yung pong kapatid mo si Kagawan, ang bait po niya. Mabait siya. Kasi sabi niya, nanay, pwede ka dito matulog. Sabi ko, okay lang po. Basta may matulugan ako, hindi mapaano-ano ang buhay ko. Ang kapitan naman po sabi, sige nanay dito, binigyan ako nila ng kusyon. Higaan, sabi ko sa... Dito sa aming barangay. Opo. Shout Saka out. naging kaibigan ko si Paz. Yung, sabi, kapag, Sinong pas? yung pong may nakatanim na sa hardy nila ng mga talong. Sabi, kamag-anak namin yan si Daddy Frankie, makiusap ka na lang. Sabi ko, sige po. Ngayon, sabi ko po, yung nag-payout ako ng Tuki, sabi ko, pupunta na talaga ako doon sa Pangasinan kasi gusto ko makausap si Daddy Frankie. Nag-payout ka ng 2K. Saan galing yon? Sa senior. Sa senior. Opo. Saan barangay yon? Sa Sa Parnya. Parañaque. So, kailangan nandoon ka lagi tuwing payout. Opo, kasi pag ako po nakakuha na ng ngayon na October na payout, gusto ko na po magpa-transfer sa Bicol para mag-isa na lang ako. Gusto mo nang bumalik sa Bicol. Opo, para po, kasi Daddy Frankie, may makina po ako. Nung magbagyong Christine, siyempre iniwan ko yung bahay. Pagdating ko po, wala na yung mga gamit ko at saka yung TV. Saan napunta? Baka po hinakaw na, tapos sinira pa yung pintuan. Sige lang, Nay, putulin ko lang yung usapan natin. Mga kababayan, mga kabarangay, magandang morning po sa atin lahat. At syempre mga kababayan, ayon sa statement ni Nanay, bago ako magpatuloy ay nanaisin ko munang magpasalamat. Unang-una sa ating Panginoon dahil nagising na naman tayo sa umagang ito na maayos at ligtas. Naway laging ganito, lagi tayong healthy, no? At syempre, pasasalamatan ko rin ang ating barangay captain, si Cap Apid, na napakabait daw ayon kay Lola. At syempre sa kanyang mga kagawad, nababanggit nga po ni Nanay, yung kapitan daw natin na nag-entertain kasi wala kami rito kagabi kaya sa barangay siya natuloy. No? At syempre sa kagawad, kay kagawad Freddy Bugarin. At alam kong hindi lang yan dahil saksi rin po ako mga kababayan, one time na nagpunta kami dyan hating gabi, ay nandyan pa talaga yung mga kagawad nila. Kaya shoutout po sa pamunuan ng barangay official, Barangay Aliaga. Pangunguna po yan ng ating barangay captain na si Apid Pereras, ganun din sa kanyang mga kagawad. Mabuhay po kayo, nawa hindi po kayo magbago sa pagtulong sa ating mga kababayan. Napakabait nyo po talaga, kahit hindi nyo kabarangay, kahit hindi nyo nasasakupan ay in-entertain nyo si Lola. Saludo po ako sa inyong ginawa, Barangay Apid Pereras, na mabuhay po kayo. So Lola, ano ang pinaka dahilan talaga? Kasi sabi mo, babalik ka ng Pasay, ay Parañaque, tapos gusto mo nang bumalik ng Bicol. Pero yung mga anak mo, bakit sa edad mong yan dapat, Nay,
Hindi ka na mag-iisip na manahi, magtrabaho kasi matanda ka na. Enjoyin mo na po yung buhay mo kasi malapit ka na sa hukay. Sorry Opo, opo. yung mga ganitong edad dapat inaalagaan na, di ba? Opo. Inaalagaan na ng anak, yung sa yung mga apo mo, yun na lang gawin mong libangan yung apo mo, para enjoyin na yung buhay, yung natitirang buhay natin, enjoyin na natin. Kasi lahat tayo, Lola, no? Sorry. Opo. Lahat talaga tayo. Bakit gala ka ng gala? Ngayon lang po ako naglakad kasi ano po, gusto ko talaga Sabi mo kasi na, ay Lola, pangalawang beses mo nang punta dito. Opo, August 11 po. Ay, alam na alam talaga, hindi pa uyanin si Lola. Tapos nagkatok po ako doon kasi tinuro ako ng babae. Yan po ang shelter ni Daddy Frankie. Tapos may babae po, sabi, Nay, di pwede kami magpatuloy kasi wala sila Daddy Frankie. Sabi ko naman po, okay lang po. Naunawaan ko po. Tapos sabi ko, ay pagtingin ko po sa orasan ko, 5:30 na, pumunta po ako sa barangay niyo. Sabi ko, Sir, pwede pa ako dito magpaumaga lang, kay bukas na lang po ako. Sabi, pwede. Ano yan ay, nilalakad-lakad mo lang, naglalakad-lakad ka? Ano po? Sige, wala po akong supisinte na po. So, kahapon, Lola, galing ka ng Paranaque talaga, diretso dito? Galing po ako Paranaque. How you gonna sure na pagpunta mo dito is maaabutan mo si Daddy Frankie? Nalangin po ako na sabi ko, Panginoon, sana po maano po si Daddy Frankie. Pero po nagsabi sa akin na sa Makati daw po kayo. Opo. Sabi ko parang hindi ko yun makukuha. Pero ang Aliaga po, nakapunta na ako. Hindi na lang ako pupunta. Tapos kagabi po, natulog ako. Bago ako natulog, nagdasal ako na sabi ko, Panginoon, sana bukas makausap ako ni Daddy Frankie bago ako bumalik ng Paranaque. Tapos po, pag alas 3, nagising ako. Parang nakita ko kayo naglalakad sa ganun. Sabi ko, thank you Lord, pinakita mo sa akin. Parang dumating na kayo. Sabi po kasi nung caretaker nyo na mama na nagagamas, Nanay, mamayang madaling araw pa yun, uwi sila Daddy Frankie. Sabi ko, ay maraming salamat po. Makikitulog na lang ulit ako sa barangay. So, ano ang gusto mong hilingin kay Daddy Frankie? Sige, final question. Basta po yung gusto kong magkaroon ako ng puhunan, makabili ng mga tilang tatahiin, tapos sinulid, tsaka Sa tingin mo na, mga magkano yon? parang mga, kasi 5,000 po yung in-offer sa akin na makina. No, 5,000. Tapos yung, po, yung parang 10K, doon po sa mga tila, sa Divisoria po ako bibili. So, bali 15,000. Kayo po ang bala kung magkano Ang laki nun, Lai. Ha? Basta. So, pag meron ka nun, magtatahi ka na. Opo, at saka po, gusto kong makarating kayo sa amin. Saan? Wala pong sa Huban. Wala pong, ano mo po, katiks mo po yung apo ko, si Elna Romero. Ay, hindi ako yon, scammer yon. Hindi po ako nakikipag-text. Ay, ano po, basta nakita ko po ang picture niyo. Opo, ginagamit lang nila yung picture ko, Lola, pero hindi po ako yon. Huwag kayong makikipag-communicate basta-basta. Tapos nga po, yung nabasa ko naman dito sa cellphone ko na ako raw yung isang nanalo. Tapos, pumunta ka na sa lugar, mag-train ka. Di naman po ako nagpunta kasi natakot nga po ako. Baka Fake po yun. mga Mm. sabi ko, Diyos ko, Panginoon, sana po makausap ko talaga ang tunay na Daddy Frankie. Ano nararamdaman mo? Nakausap mo na po si Daddy Ay, Frankie? masaya po ako. Naalis Pero- po ang stress ko. Naalis po ang parang maraming Ang tanong ko lang, Lola, magtatahi ka pa, 86 ka na, malakas pa mata, kita pa? Upo, Ano yung tinatahi mo? punda, big seat, tapos cortina. Sino Dati magtitinda? po, doon po, maraming order. May pwesto ka pa. Wala pong pwesto, sa bahay ko lang po. Sa bahay lang. Saan ang bahay mo po? Sa Huban nga po. Sa Huban. Ang kulit ko. Okay lang po yun. Tapos yung si Mr. Ferrer sabi, oo nanay, ang payo ko sa iyo, tumigil ka na sa lugar mo para doon ka na maghanap buhay. Sabi ko, upo talaga kasi. Sabi niya, natukuyan niya na wala kang manugang na maganda ang ugali. Ay, ako po nung nabubuhay pa ang mga magulang ko, pag umuwi po si nanay, nanay, ito yung pera. At ayun na, tinabi ko na yung bigas, papadala nung asawa ko. Huwag kang didepende sa manugang, Nay. Ang mga manugang, nagpapalit ng biyanan parati yan. Dumipindi ka po sa iyong anak.
Ang anak ko po, parang dala na po ng manugang ko. Ay, nadala na ng manugang. Ano bang estero sa kanila? tinanong ko, sabi ko, di, ano ba nangyayari sa iyo? Parang hindi na mahalaga sa iyo ang magulang mo. Ay, mamang, sabi niya, magtiis ka muna. Wala pang ganito, wala pang ganun. O, sabi ko, sige, magtitiis ako. Tapos sabi Ano na ba pagbabago ng mga anak mo? iba na Daddy Frankie kaysa noong mga dalaga pa. Kasi noon, mga dalaga pa, buhay pa yung asawa ko. Ang asawa ko isang hamak lang na nag-aararo sa palayan kasi may palayan po kami. Oo. Pag mamang may padala ako na pira para ibayad sa paggamas ng palayan. Ngayon iba na po. Ano pagkakakiba? Basta po, sabi ko nga, kahit linggo-linggo bigyan niyo ako 200, apat kayo, ay di 800. Oh. Ay wala raw pong pira. Walang pera. Yun lang pakiusap mo. Magkano pakiusap mo linggo-linggo? 200. Opo, ay apat Apat na anak mo. Ay 800 lang. So 800, linggo-linggo, happy ka na doon. Opo, happy na po ako. Pero hindi nila magawa. Hindi po. Tapos nung ako po kasalukuyan nananahi, ano po, mabilis. Mamang, pahiram muna 800, pahiram 1K, pahiram 3,000. Mabilis lang po ako dumukot. Kala ko, pag may sinabit ka, may hihinabit ka. Wala pala. Ano po? Pag may nakasabit ka po, mayroon kang hihinabitin pag Oo. ng oras. Pag Wala nagipit po ka. pala. Opo, wala po. Ay, naghinabit ka. Pero hindi ka sumabit. Hindi po. Hindi. Ba't ganon? Ay, sabi ko, ganito. Kung saan matanda na ako, wala na ang tatay niyo. Saka kanila napabayaan. Opo. Baka naman busy lang sila, Nay. Hindi po talaga. Isang apo ko lang po ang nagmamahal sa akin na nagtatrabaho po kay Governor. Yung dala niya ako, insure na gatas. Yun lang po. Ay ngayon po na-paralyze. Na-paralyze yung apo mo. Upo, hindi Sayang. na nakapagtrabaho. 27 years old. Sabi ko nga, dapat ba mag-asawa ka na? Sabi niya, Lola, pag ako nag-asawa, di na ako makakatulong sa iyo. Ay ngayon, paralyzed na po. Hiwi itong bunga. Ay, ang bata pa na-paralyze na. Opo. Pero ang may responsibilidad sa'yo, Nay, Lola, yung 4 mong anak. Oo nga po, pero wala po. Hindi marunong mag-ano. Pumunta na po ako, nakisakay lang ako, lakas loob. Manong, makikisakay naman ako papunta ng ng Nasugbu para makausap ko yung anak ko. Pagdating ko doon, sinabihan niya ako, Nuday ka na magdigdi, tama yung nangayang pagkakandigdi. Ano ibig sabihin nun? Sige na, tumayo ka nga, Lola, tapos paano niya sinabi in Tagalog? Paano? Sabi, sa Tagalog po, Oh. kasi Bicol po yun, sabi, Oh. sabi, Mang, walang tira na, wala kaming magagawa sa iyo, bumalik ka na sa inyo, sabi. Ay, ba't ganun? Saan ka babalik? Wala ka na nga asawa, wala kang bahay. Tapos yung pagbalik ko sa Parañaque, napayak ako, nakita ko po si Edwin Olivares, sabi, uy, si Nanay Lagwerta, ano ba nangyari sa iyo? Kaya nakaganon po ako, kaya parang Kawawa naman itong matandang to. langit at lupa. Ay, yung isa mong anak, hindi ka nag-try sa isa mong anak. Hindi na ako nagpunta sa Pangasinan. Hindi Ang hirap. mababait yung mga nasa Pangasinan. Opo. Oh, bakit di ka Kaya lang, pumunta? ang mahal nga po ng pamasahe, nagtanong ako kahapon, hindi na po, ayoko nang Ayaw mo na. magpunta. Opo, basta gusto ko Daddy Franklin, mag-stay ako sa Bicol para po at saka gusto ko po makarating kayo sa lugar namin. Sige po. Basta po. Marami naman vlogger dyan sa Bicol, Nay. Hindi po yung Team Louie nga po, ang dungis-dungis niya, kapunta po sa amin, tapos sabi, ano ba, sabi na ganun ba, no? Yung buhok niya, tinanggal niya, tapos sabi, ay, wala kami magagawa sa inyo, maganda pala ang bahay niyo. Sabi ko, ay, hindi nga po maganda na yan, kasi nagiba nung bagyong Christine, yumuko na lang ako, tapos sabi ko, salamat po. Sabi ko ganun, wala man lang niyan. Maraming vlogger doon, Nay, na pwedeng lapitan. Hindi katulad nyo, lahat po ng may lisensya kayo, may Basta hindi ko makita ko naman si Daddy Frankie. Gusto ko talaga makausap. Kaya, yun lang po ang kahilingan ko. Kung mayroon po, kung wala naman po, okay lang po. Ngayon po na nakausap ko yun, naalis na po ang stress ko. Kasi pag mabait nga po ang konduktor, sabi, Nanay, kasi ang pagsakay pala rito ay magsakay daw po ako San Carlos, Bayangbang, Malasiki, kay dadaan daw po sa Aliaga. Bumaba ka na dito Nanay sa Dao, di nagbaba po ako sa Dao. May babaeng lumapit sa akin, hinawakan niya ako ang higpit. Sabi ko, bakit ma'am? Sabi, bigyan mo ako ng pira, 3,000. Sabi ko, ay ma'am, wala nga po ako pira. Ito nga po, nakikisakay lang. Grabe naman po kayo. Sabi ko, ganun. Ay, di napayak ako. Tapos,
Sabi ng mama, Nay, sumakay ka na, oh, may San Carlos na, San Carlos. Di sumakay na po ako, sabi ng konduktor. Nanay, maraming manluloko, huwag kang paluloko, sabi ng konduktor. Nagpakilala ko pa siya po si Adonis, Perpetua, konduktor po ng CISO, Banabas. Yun po ang Ang dami mong kwento sa buhay, Nay. Pero alam mo, ang isa lang ang winuworried ko dito, dapat yung mga anak mo ang mag-aalaga sa'yo kasi matanda ka na po. Nga po, pero Daddy Frankie na raramdaman ko at kita ko, parang hindi ako aalagaan. Siguro, Bakit mo nasabing hindi ka alagaan? ay yun nga pong nagkasakit ako na itong isa kong paa namaga po yan. Wala man tumulong kahit pisong duling. Ang tumulong yung kapitbahay namin, si Nanay Mercy, ay namatay na po yun si Nanay Namatay? Mercy. 78 years old, namatay na po. Sabi ko, ano ba yan? Yung mga mababait na tumutulong sa akin, nangangamatay na. Ay, ayaw ko na tulungan ka. Baka ako rin sumunod mamatay. Ay, hindi po. Ha? Hindi po ganun. Basta sabi ko, ba't ganun? Pero Nay, At ako Nay, rin- makinig ka Nay. Pero Nay, ibibidyo namin ito. Opo! Mapapanood ng mga anak mo to. Opo, hindi po ako natatakot sa kanila. Okay lang po, mabuti po mapanood nila kasi ganitong naghihirap ako, hindi ako nila magtulungan. Kahit ano po, haharapin ko pa na o sasabihin ko, ayan, may anak nga po ako, galing sa ginhawa ko, pero hindi maganda ang sistema. Parang baliwala ako. Pero nung ako po may trabaho, tuwing umaga mapunta, Ma, may 500 ka ba dyan? Pairam mo na. Ma, pairam ako ng 1K kasi kailangan ni Bibi at may ano sa school. Okay lang po ako. Binibigyan mo sila? Opo, pero ngayon po na mahina na ako, hindi man lang ako nila tulungan. Kawawa naman ikaw, Lola. Kaya po, ang kapatid mo po, ang bait, pinagmamalaki ko po yan doon sa Paranaque. Sa buti pa Oh, sa Nay, Lola, dahil na sinabi ko, i-upload ko to, ano ang mensahe mo sa iyong mga anak? Ang mensahe ko po sa kanila, ganito po. Sana po, mabago ang kaisipan nila na tulungan ako kung saan man sila naroroon o nag-alis na doon sa tinitirahan kasi may nagbalita po sa akin na umalis na. Sana, matulungan ako nila kahit papaano. Kahit 200 na lang isang linggo, okay na po yun. Para may Di manawagan ka sa mga anak mo, mapapanood nila yan. Sige po, kausapin mo sila, mapapanood po nila to. Oh, Gisa, Ilby, Pani, Teresa, sana mapanood nyo si nanay nyo ito kay Daddy Frankie. Buti pa si Daddy Frankie, malawak ang kaisipan at maganda ang puso. Ito, nakitulog ako sa barangay kung alam niyang ninyo. Ano sasabihin mo Salamat sa po. kanila? Anong pakiusap mo sa kanila? Na matulungan ako nila kahit linggo-linggo. Kaunting halaga lang, okay na po sa Okay akin. na. Okay, sige Nay ha. So, ngayon, ang kailangan mo kay Daddy Frankie, makina? Puhunan po. Puhunan? Opo, mayroon na po doon binibinta sa akin na makina, 5,000. Ay, 5,000. Opo. Eh baka maluko ka, matanda ka na, huwag ka na magtahi. Ay, hindi po ako maluluko, Daddy Frankie, kasi nakiusap na sila sa akin na sabi niya, Nailita, sabi niya, ikaw na ang bumili ng makina ko. Eh, bibilhin mo yung makina, saan ka pipwesto? Doon po, sa bahay ko po, sa Ah, ganyan. meron, may bahay ka. Sige, bigyan na natin mga kababayan. Nakakaawa naman tong matandang to, kinakawawa ng anak. 5,000 Lola, para sa makina. Opo, salamat po. Okay na, happy na. Opo. Salamat po. Eh, pambili na sinulid. Kayo po kung magkano ibibigay niyo sa akin sa bago pa ako uwi ng probinsya, pakamiting namin sa Sabado kasi para malaman ko kung matransfer na po ang senior ko. Uwi na po ako tapos bago ako umuwi, bibili ako sa Divisoria mga tila para po may gagamitin ako. Sige Lola, para may pambili kang tela. Ay na Lola, bilangin natin. No? Para hindi ka maloko. No? Kinakamay mo. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,000. Opo, salamat po. Maraming salamat una sa Panginoon, pangalawa sa iyo. Bigyan ka ng mahabang buhay at ligtas sa anumang bagay. At para po lumawak pa ang inyong matulungan, Daddy Frankie, napakabuti niyo. Sana ganyan ang anak ko, Daddy Frankie. Wala akong swerte sa anak. Puro babae, wala lang ako anak na lalaki. Ano ba yan, Daddy Frankie? Wala akong anak na gano'n.
sana po, ano, yung umuwi po ako. Huwag mo sabihin, Nay, darating ang panahon, ipag-pray mo lang yung mga anak mo, Opo. magigising sila sa katotohanan. Yan, ito lang po masasabi ko sa ating mga kapatid, mga anak, mahalin po natin ang ating magulang. Habang may panahon pa, habang nandyan pa sila, tandaan po natin kung ano ang ginagawa natin sa ating magulang, possible, ganyan din ang gagawin sa atin ng ating mga anak. No? Napakasimple lang po ang panawagan ng isang matanda. 200 lang po weekly. 4 kayo. Para may 800 daw siya para may pangkain. Siguro naman ay hindi mabigat sa inyo yung 200 weekly. No? Alam ko po yung hirap ng buhay, pero hindi naman porkit mahirap tayo ay pabayaan na natin ang taong nagluwal sa atin. Nagdala sa atin ng 9 na buwan hanggang mula pagkasilang mo hanggang magkaroon ka ng isip, sila po yung nag-alaga sa atin. Kung ano man meron tayo ngayon, anong katayuan natin ngayon, sila po ang dahilan, ang ating mga magulang. Kaya kahit anong hirap ng buhay, hindi po rason yung mahirap ang buhay ko para pabayaan na natin ang ating nanay, ang ating magulang. No? Sana po mga kababayan, kapulutan po ng aral ng video ito. Lalong-lalo na sa mensahe ng mga nanay at tatay natin, ating mga lolo't lola. Lola, kaya natin sinabi, wag kang mawala ng pag-asa. Ipag-pray mo lang sila. Lagi po. God is power. As long as tumatawag tayo kay God, gumagawa at gagawa siya ng paraan para sa mga problema natin. No? Kasi mula po nang namatay ang ama nila, parang hindi na maganda ang sistema. Tapos, sabi ko, bakit puro pa babae ang naging anak ko? Sana 2 lalaki, 2 babae para maganda. Ay, hindi naman. Mga ano, yung nasa Nasugbo po, nung pagpunta ko doon, nakisakay lang din po ako sa, ano, yung So gusto mo na ay magkaroon din ng anak na babae, ay lalaki. lalaki. Oh. Mag-asawa ka ulit para magkaanak kang lalaki. Hindi na po, 47 years na pagkabiyuda ko, hindi na ako nag-asawa. Ay, 47 years na nagka-byuda ka, hindi ka nag-asawa. Hindi na po. Hindi ako na lang anak mo. O di sige, salamat po, napakabuti niyo, Diyos ko. God bless, nanay. O sige po, salamat dito po sa Oh, ano. sige Ingat ka po Opo. Kasi may pupuntahan pa kami. Opo. No? Di, ang pagsagay ko po sa, ano na po, ang sasakyan ko pa po. Hindi, nay. Ano lang. Diyan ka lang punta ka ng labasan, may tricycle dyan. Opo. Sakay ka pa labas ng highway. Tapos saan ka ang balik mo ngayon? Sa Paranaque. Paranaque. O sige, bigyan kitang barya, nay, para pang sakay mo sa ingatan mo yung pera mo, nay. Opo, opo. Huwag mo ilagay sa bag, baka mahila yung bag. Hindi, Daddy Frankie, alam ko po yun. Oh, sige. Kasi Na. pag humi po sila sa bag ko, makakadikit. Okay, nice. Pamasahe to tricycle palabas Opo. pagdating sa highway, Opo. no? Tapos pamasahe mo ito sa bus 300 Opo. para wag mong galawin yung ano. Opo, Oh, salamat. okay na? Opo. Tapos na pambili mo ng tubig, Salamat po. pambili mo pagkain. Po. Kanina nga po, sabi ni Kapitan, Nanay, kumain ka muna. Sabi ko, nagkape na po ako. Kaya Sige. napakabait po ng ano dito sa Aliaga. Talagang puring-puri ko po. Pinagmamalaki ko nga po kay Mayor Olivares. Kasi kahit si Mayor Olivares po, siya mabait. Binigyan po ako ng 20 kilo na bigas. Yung linggo kasi namin para kumain ka ng maali. Sige, Nay. Ang dami mong kwento sa buhay, Nay. May pupuntahan pa ako Yun po Ha? ang pinaka-sadness moment na kalagayan sa buhay, Ano po? Daddy Frank. Ano po? Pinaka-sadness moment na kalagayan sa buhay. Kayo po ang anak ko talaga. Salamat, Lola. Salamat. Sige po. Opo, sana buong kapuluan makita nila ang pangungusap ng ina nila na ganito. Salamat po talaga. Umiiyak na si nanay, mga kababayan. Isang nanay po, mga kababayan, ito yung pinakamahirap na sitwasyon. Yung darating na yung point na malalaki na yung anak at pag tumanda na yung magulang,
maglilimos na lang ng pagmamahal sa anak. Ba't may mga ganun mga kababayan? Sana wag po tayong ganun. Nay, ingat ka po ha. Kasi, Mami Rosel, kumusta Ha? po? Nasa Makati. Oo. Kasi hindi ko po nga alam sa Makati daw. Oh, wag mo nang alamin doon, Nay. May hirapan ka doon. Sige po. Oh, sige Maraming Lola, ha? salamat. Opo. Ingat ka po. Opo, salamat Bye-bye. din. Oh, sige. Ay, teka po. Oh, yung bag mo. Nagingi na nga po ako tubig kanina sa... May gripo kami dyan. Gusto mo lagyan ko? Mayroon na po ito. Ah, meron na. Tama na Sige. po. Sige po. Oh, sige. Paglabas ko po dyan, mag-tricycle na lang. Opo, tricycle ka na lang. Bigyan mo 100. Opo. Oh, sige Lola, ingat po. Salamat po. Ayan, kikwento na naman yan. Oh, bye-bye po. Ikaw na yung anak ko ngayon na lalaki. Yes po. Salamat po. Opo, ingat ka, Nay. Opo. Ayan mga kababayan, mga kabarangay, nakakaawa ang isang lola. Sa kanyang edad na 87, ano yan, 87, 85. Pilit pa rin niyang lumalaban. Pilit pa rin niya maghahanap buhay para may makain siya araw-araw. Dahil ayon sa kanya mga kababayan, humihiling siya ng suporta sa kanyang mga anak. 200 lang po weekly. 4 na anak. 800 weekly ang gusto niyang budget. Pero pinagtatabuyan daw siya ng kanyang mga anak. Shoutout po mga kababayan, mga kabarangay. Ang inyong lingkod po, si Daddy Frankie. Yan. Magpapaalala po lagi. Ang taong mapagmahal sa magulang ay siyang pinibiyayaan ng ating Panginoon. No? Mga kababayan, muli po magpapaalala ang inyong lingkod. Ako po si Daddy Frankie, anak ng Pangasinan. At mayroon po akong premiere sa aking YouTube channel. 7:08 ng gabi para lubos na makilala nyo po ang inyong host at makita nyo po yung mga programa, mga ginagawa namin. Maraming salamat, shoutout po and mabuhay po.